Katapos nila mapalaki, mapakain, mapag-aral. Tapos iiwanan ka na sa isang tabi. Ganun ba magulang? Lalo na ako, mahal ko ang aking mga anak. Ganyan talaga ang buhay ng mga nanay. Lahat ay sakripisyo sa mga anak. Tapos iiwanan ka bandang huli. Lahat ng ginagawa mo sa mga anak mo, baliwala sa kanila. Buti nga kung ako'y balikan pa nila, kung ako'y wala nang hininga, baka ako'y balikan pa ng aking mga anak. Kaya totoo lang, mahirap talaga ang katayuan ng isang magulang, lalo tiniiwan ng kanyang mga anak. Pagdating ng oras, kailangan ko sila, lalo na pag ako may nararamdaman, lalo na pag ikay nagkasakit, kailangan mo sila, wala kang matawagan pag ikay nag-iisa na. Kaya sa lahat na nakikinig ng mga anak, habang buhay ang magulang nyo, mahalin nyo. Wala kayong maigaganti na anumang physical na bagay sa hirap ng magulang, kasi yung magulang yun ang kinasangkapan ng Diyos para tayo umiral sa mundo. Meron tayong tinatanaw na utang na loob. Napag-aral ka, hindi ka napag-aral, hindi mabait ang magulang mo, masama ang magulang mo para sa'yo, pero yung lumaki ka lang, marami siyang ginawa para sa'yo. Pinaglihi ka, siyam na buwang kang dala-dala, nung ipanganak ka, nabingit sa buhay niya sa kamatayan, tapos pinadedi ka, napuyat siya pagtulog ka. Kasi kung di ka niya ginawa ng ganon, patay ka eh. Tingnan mo yung batang maliit, pag hindi mag-aalagaan ng magulang yan, o kung kahit na sino, walang mag-aalaga, hindi mabubuhay yan eh. Mabuti pa nga yung manok eh. Yung manok na sisiw, pag napisa yun, may chance na siyang mabuhay eh. Pero tayong tao, bata ka, pagkapanganak mo, walang mag-aalaga sa yung kahit sino, hindi ka lalaki. Baka hindi ka makaisang linggo, baka hindi ka makaisang buwan, patay ka kung bata kang bagong panganak. Ibig sabihin, kung nabuhay ka, tumanda ka ng ganyan, may utang kang tinatanaw sa magulang.